Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Love9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawin ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Silang Cavite kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang private farm resort. May lot area po ito na 3,520 square meters more or less. Ito'y titulado. Buhay po ang may-ari. Kaya wala po kayo maging problema sa documentation o sa transfer ng title. May floor area na 400 square meters more or less. 3 bedrooms. Ang master bedroom with own toilet and bath. May 2 common toilet and bath. Attic na pwedeng gawing another room. May swimming pool. At meron pong dalawang entry at exit point na gate. Ang frontage po nitong property ay nasa 18 to 20 meters more or less. And ito naman po yung covered carport. Aside from this ay yung another carport dun sa kabilang gate. Yan po yung tinutukoy ko na pangalawang gate. With concrete fence na po buong property. Ito po'y nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 1,430.8 feet. Napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin, at malamig po ang klima. Malayo na rin po ito sa 14 kilometers danger zone ng Taal Volcano. Ito po yung main door. Samahan niyo po ako, pasok po tayo. At welcome po dito sa bahay ni Ma'am at Sir. Ito po yung living area o salas. Sa dulo po ay may access door going to covered carport. Naka-tile flooring. Okay naman ang pintura ng ceiling at wall. May chandelier. At ito pong mga furnishings ay hindi po kasama. Pero kung sakali man po na maibigan ninyo, pwede naman tayong makipag-negotiate kay owner. Meron pong spiral stairs papunta sa attic. Mamaya po, akyat tayo dyan. Check po muna natin itong dining area. May chandelier, customized glass window. May wooden railing, tiled flooring, at ito'y high ceiling. Dito naman po ay yung formal kitchen. May ilang steps ng stair. Ito po yung kusina o kitchen na kung saan meron pong kitchen countertop. May kitchen drawer and cabinet. Then wall-mounted kitchen cabinet. At sa dulo po ay meron pong customized glass window. Hanggang dito po ang kitchen countertop na may stainless sink with faucet, kitchen window. Ito naman po yung another room na ginawang stock room sa ngayon. At dito naman po ay yung access door papunta sa dirty kitchen. Ito po yung naka-aluminum screen door. At yan naman po yung access na papunta naman sa swimming pool at sa likod ng bahay. Meron din pong breakfast table. Ito po yung tinutukoy ko na dirty kitchen. May kitchen countertop, stainless sink with faucet, naka-tile flooring, may wooden shelves, at may kitchen window. Mula po dito sa may dirty kitchen, yan po yung access door na papunta naman sa covered carport. At babalik na po ulit tayo dito sa loob para check natin yung ibang parte nitong bahay. Yan po yung aluminum screen door. At dito naman po yung common toilet and bath. Naka PVC door.
tiled flooring, hand wash basin, water closet with bidet, may bathroom window, at may shower. Ito po yung common toilet and bath na malapit po dito sa formal kitchen. Ito naman po yung tinutukoy ko kanina na isang kwarto na pwedeng gawing maid's room at sa ngayon ginawa nilang stock room. Nag-prepare na po sila para kung sakali man na ma-acquire nyo itong property, naka-ready na po ang mga kagamitan na dadalhin nila. Ito po yung breakfast nook at matatanaw natin yung kitchen countertop at wall-mounted kitchen cabinet. Balik po ulit tayo dito sa may dining area, may chandelier, at dito naman po yung living area, yung main door, at yung access door papunta sa covered carport na may access papunta sa likod ng bahay. Ito naman po yung tinutukoy ko na spiral stair na kung saan papunta po yan sa attic. For the second time, bitinin ko muna kayo. Mamaya na tayo akyat dyan. Check po muna natin itong common toilet and bath. Naka-wooden door, malaki ang spasyo, may hot shower set, water closet with bidet, hand wash basin, vanity mirror, shower curtain, towel holder, naka-tile bathroom wall from floor to ceiling. Meron din po itong bathroom window. Ito po yung common toilet and bath. At labas na po tayo. Mula po dito ay matatanaw natin yung living area. At dito naman po yung mga kwarto. Check po natin. Dito muna tayo sa unang kwarto na kung saan malaki naman po ang espasyo nito at ang likod po niyan itong may bintana ay yung garahe. Naka-tile flooring, maayos ang pintura ng ceiling at wall. Linawin ko lang po, lahat ng kagamitan ay hindi po kasama. Ito po yung first bedroom. At lipat na po tayo dito sa second bedroom. Sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Ganun din po. Sa likod ng glass window ay yung covered carport. At lalabas po tayo at check natin yung third bedroom or master bedroom. Malaki ang spasyo. Naka-tile flooring, high ceiling, may chandelier, may dalawang glass window, at may access door po ito na papunta sa balkonahe, dirty kitchen at swimming pool. Naka-aluminum screen door at ito pong balkonahe ay napakalaki po ng espasyo. Yan po, tunghayin nyo po ulit itong master bedroom. Malaki po ang espasyo. Meron din po itong sariling toilet and bath na kung saan ito yung naka wooden door, may hand wash basin, water closet with bidet. From floor to ceiling po ang tile bathroom wall. May hot shower set. Ito po yung towel holder at may bathroom window. Ito po yung toilet and bath ng master bedroom. At paglabas nyo po, nandiyan naman yung first and second bedroom. At ito na po yung spiral stair na kung saan aakyat na po tayo. Samahan niyo po ako. At nandito na po tayo sa attic. Kahit po mga 3 hanggang 4, pwede pong matulog dito. Actually, pwede rin gawing guest room or storage room. Depende po yan sa magiging purpose nyo once na ma-acquire nitong property. At mapapansin nyo po yung ceiling, wala pong damage. Gawa ng maayos po ang roofing o bubong nito.
Mula po dito, tanaw naman yung living area, yung dining area at bababa na po tayo. Yan po yung hallway na papunta sa mga kwarto. First, second, and third bedroom. Ito naman po yung papunta sa main door at living area. Ito po yung access door na papunta naman sa second carport o covered carport na yan naman po yung papunta sa second gate. Meron din pong security gate. Ito pong garahe ay maayos din ang bubong at kakasya po ang dalawang SUV. Mula po dito sa garahe ay may way naman ito papunta sa likod ng bahay hanggang sa swimming pool. Yan po yung glass window ng master bedroom. May Chinese bamboo dito sa concrete fence. Dito naman po ay may space na kung sakali man na gusto yung magtanim ng gulay o kung anumang vegetables. Hanggang sa dulo po yan, napakalawak po nito. Ito pong daanan ay may gravel and sand, then may puno ng mangga, at ito naman po yung likod ng bahay. Mula po dito, matatanaw na natin ang swimming pool. Tungkol naman po sa pump and filtration, working po. At yan po yung swimming pool, may bridge na papunta naman sa kabilang side na meron pong billiard table, yung kubo na yon. May ilang kubo po dito sa paligid nitong swimming pool. Ito pong pool side ay naka-tile flooring at yung tiles naman ng swimming pool ay okay pa. Hindi po kailangang palitan. Sa dulo po ay may 2-story na structure na view deck na kung saan overlooking po ang Metro Manila. Pero sa ngayon po at may bagyo, medyo foggy, kaya hindi natin maaninag yung overlooking view. Ang ibang kubo po ay kailangan ng ipa-repair. At hanggang dito po sa dulo ay meron din pong mga kubo. At may mga graba na rin po itong daan. Kaya hindi po magpuputek. Then hanggang dun po sa dulo ang property line o concrete fence. Ito po yung likod ng bahay. Yan po yung balkonahe na papunta sa dirty kitchen at yung another access door papunta sa master bedroom. Malinis po ang area, well maintained. At habang nag-iikot po tayo, banggitin ko lang po sa inyo ang mga fruit-bearing trees dito sa loob ng property na mga namumunga na rin po. Gaya ng avocado, may mangga, santol, rambutan, duhat, nyog, langka, chiko, suha, kalamansi, kakao, magic fruit, kamyas at marami pong iba. May pathway po dito o concrete pathways na may ilang steps din ng stair. Papunta naman dito sa pinakataas na parte nitong property na kung saan ito po yung tinutukoy ko, no? 2-story na view deck. Actually, pag inayos nyo po ito, pwede po itong gawing guest house. Malaki naman po ang espasyo nito. Ito po yung balkonahe. Naka-tile flooring. At dito naman po yung loob ng bahay na kung saan pwede pong gawing 2-bedroom. May another spiral stair. At ito naman po yung view deck. Sa ngayon po, wala tayong maninag. At medyo foggy po.
at meron pong bagyo sa panahon ngayong nag-video shoot kami. Yan po yung property mula dito sa vacant lot na napakalaki hanggang dun sa swimming pool at dun sa orange na bubong o yung main house. At paglabas naman nyo ng gate ay main road na. Kaya accessible din po ito ng public transportation. Ito po yung tinutukoy ko na bakanting lote. Napakalaki pa po niyan. Pwede pa pong lagyan ng kung anong mga structure. Hindi lang talaga natin maikot ang buong property gawa ng pabugso-bugso po ang ulan. Minsan lumalakas ang hangin. Kaya upon tripping po, ikutan natin yan. Hanggang dito po ang property line. Kanina po nabanggit ko sa inyo, ito'y nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 1,430.8 feet. Kaya flood-free area. At syempre, malamig ang klima. At habang pababa po tayo, pag-usapan na natin ang distance, location, at travel time. Mula po sa Tagaytay Santa Rosa Road, ang distance is 3.8 kilometers at ang travel time is 10 minutes. Yun na po ang way going to Nuvali at Calax all the way to South Luzon Expressway at Metro Manila. Even Skyway at North Luzon Expressway. Mula naman po sa Tagaytay Flower Market at may palengke na rin po doon, ang distance is 5.7 kilometers at ang travel time is 13 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 8.6 kilometers at ang travel time is 20 minutes. Kumpleto na po doon gaya ng malls, hotels, restaurants, banks, schools, church at hospital. Yan po yung lagong binabagit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property ay yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po yung for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Picnic Grove, ang distance is 6 kilometers at ang travel time is 14 minutes. Mula naman po sa Nuvali, ang distance is 17.8 kilometers at ang travel time is 34 minutes. Mula naman po sa Bayan ng Silang, kung saan kompleto rin po doon gaya ng public market, groceries, convenience store, remittance center, bank, schools, church at hospital. Ang distance is 6.5 kilometers at ang travel time is 18 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 58.8 kilometers at ang travel time is 1 hour and 16 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 30 million pesos net. Ibig mong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regard to documentation. Fair deal na rin po, gawa ng napakalaki na po nitong lot area, 3,520 square meters more or less, at ito'y titulado. Meron pa pong livable na structure, may swimming pool, at may ilang kubo, at napakalaki pa po ng vacant lot na pwede nyong lagyan ng iba pang structure na pwedeng mapakinabangan at maging income generating. Kung ayaw nyo magnegosyo at malaking pamilya kayo, pwedeng lagyan ng mga guest house sa dulo. Kung may mga katanungan po kayo at gusto nyo magpaset ng tripping dito sa property na to, tawag lang po kayo sa aking numero. Pero sana po ahead of time para ma-schedule din natin kay owner at hindi sila alis dito sa bahay at makausap nyo sila personally. At tungkol naman po sa presyo, well, try nyo pong mag-counter offer. Pero base sa pakikipag-usap po sa kanila, slightly negotiable na lang po. Gawa ng
mataas na rin po ang market value ng lupa dito sa area ng property. Especially, ito po'y along main road. At please manage your expectation, especially dito sa bahay. Although livable siya, may ilang parte na kailangang i-retouch, may kailangang i-maintain, pero halos libre na po yung bahay sa laki nitong property. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber, Telegram, Signal. Same number lang po. 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.